Nausa naman niya akong kamera. Uy, sige magkaungot. Sige kahang akong cellphone. Oh, taxi. Ayun mga lolos, binuksan na yung ilaw. So, patapos na sila. Ano na yan? Patapos na yung mga pasyente. Yan na si Daddy. Ayun na. It's okay, I will hold. Daddy. Pumunta ako. Ako lang, nagtaksi ako. Yun. So, sa mga nagtataka, bakit minsan nasa Royal Hospital kami, tapos nandito na naman sa Badar Sama. So, ganito kasi guys. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Hi guys, agihak ko nagsikop pangitaas ang number sa oras sa nandiram des kilid. Hi, baklay na naman si Mami Ellen. Anan guys, hayag kayo ang hayag kayong adlaw, super sikat ng araw pero super lamig ng hangin, so todo ang outfit sa jacket ni Mami Ellen. Malapit na ako sa highway. Naglalakad ako guys kasi pupunta ko si Daddy na sa dialysis session siya. Punta siya nasa siya guys sa Badar Sama Road. So pupunta ako dun. Wala akong stand eh. So maingay na nasa highway na ako guys. Dadaan muna ako ng KFC kasi paborito kasi niya yung yellow rice sa KFC, yung yellow rice. Kaya bilhan ko muna siya ng yellow rice doon. Tapos punta na ako ng Rui. Okay, nandito na ako sa highway. Yan, dito na ako sa highway guys. Saturday pala ngayon. Hindi masyadong busy ang highway. Tapos tatawid ako diyan. Yan guys, ang sikat ng araw, diba? Pero malamig ang hangin kasi winter time pa sa Oman. Medyo malayo-layo yung aking lalakarin. So para sa mga taga-Oman na familiar itong KFC sa Alquers Street from my place, medyo malayo-layo ang lakad. Malapit kasi yun sa Jollibee. So nandito kasi kami sa may banda ng tapat ng Ibis Hotel. So malayo-layo talaga. Ano pala guys, time check 11 AM in the morning. So dahil winter time, malamig ang hangin, kaya kong maglakad ng kahit ganitong oras kasi malamig yung hangin, no? Minsan walang araw, pero pag summer, Diyos ko day, sunog ang beauty mo, mapagod kas kainit. So dili pwede maglakad-lakad ng summertime na ganitong oras. Taxi ka na talaga kaagad. So enjoy ko lang din naman guys ang lamig ng hangin sa winter, no? Nahingal na ako pero kaya naman dahil malamig hangin. Malakas pang hangin ngayon. Tapos so yun lang, hindi alam pala ni Daddy na pupunta ako doon sa kanya, susundin ko siya. Sa mga hindi nakakaalam guys ha, si Daddy is dialysis patient. So kung makilala niyo si Daddy, hindi kayo magtataka kung bakit ngayon nagta-drive na siya pagkatapos ng kanyang angioplasty, tapos balik uli normal routine. Kanaagi kong basurahan, normal routine uli sa dialysis. After 1 week
wala pa tang 1 week, nag-drive na, uy. Nakod guys, drive na si daddy. Hindi niyo mapigilan yan. Si daddy, pagka ina-argue mo siya guys, mas lalo lang siya magagalit. Ang gusto ni daddy, yung ini-inspired mo siya, na kaya mo yan. Kaya mo yan daddy, basta dahan-dahan lang. Nausa naman akong kamera. Uy, sige magkaungot. Sige kahang akong cellphone. Saan na to? Amot na kung saan na to kung sa kabili. So muna to guys akong sulti no. Si daddy, makog siya nga rin nagyaw-yaw sa dapin sa kalan. Si daddy guys, kung i-argue mo siya na bawal yan, magagalit siya. Kapag nagalit siya, syempre atakihin siya ng high blood. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung marinig na ano, kaya mo ba? Ganun. Sinabi niya, kaya ko naman. Ano akala niyo sa akin? O yan ang mga salita niya. Kailangan huwag mo na i-argue. Pero pag sa tingin mo naman na talagang hindi niya kaya, yun, gawan mo lang para na mapigilan siya. Pero dati away kami ng away. Siguro hindi ko pa rin napag-aralan noon kung paano siya dalhin, kasi yung mas nalalamang sa akin yung worry ba. Pero napag-aralan ko na rin paano siya dalhin, paano siya kausapin. Kaya medyo nakikinig na din siya. Kapag ka medyo naman talagang parang ginig siya, hindi talaga siya nagdadrive, nagpapahatid yan. So pag nagpahatid yan, sumasama ako sa kapatid ko na ano. Kasi guys, ayaw niya talaga akong isama dun sana sa dialysis, kasi 4 na oras latawid ako. 4 na oras ako doon. Ano lang gagawin ko doon? Nakatingga. Kaya ayaw niya akong pasamahin. Gusto niya, humabol lang daw ako. Sumunod lang daw ako mga 1 hour before siya matapos, para hindi daw ako maboard doon. So ngayon, susunod ako sa kanya, pero hindi niya alam. So yan ang guys, yung reality ng sitwasyon namin ni daddy. So ngayon, hindi na kami masyadong nag-aaway dahil sa kanyang sakit. Kasi napag-aralan ko na rin kung paano siya dalhin. So yun lang guys, ayan, mamaya na lang pag nandun na ako sa KFC. Hi mga lalab. So ayan, nakabili na ako ng yellow rice. Ayan na. So yung yellow rice na yun ang paborito ni daddy. Kahit yung rice lang guys, okay na sa kanya kahit di siya mag-ulam. Titikim lang siya ng konti dun sa chicken. So ayan, salt na yung lunch ni daddy. Ayan, tama-tama guys, yung KFC tapat niya is bus stop. So tatawid lang ako, din sasakay na ako papuntang Rui. Yun, may taxi, baka maabutan pa ako. Maraming taxi, oh. Maraming taxi. Ayan, may taxi. A few minutes later. Dito na ako sa Rui guys. Tara. Ako lang pasahero. Nagantay-antay pa lang saglit yung driver, pero wala din, walang pasahero. Mingaw mingaw. So ito yung Rui. Ito yung pinaka-shopping center ng mga tao dito sa Muscat back in the year 2000 hanggang 2004 I guess. Nung wala pang mga mall. Basta nung wala pang mga mall guys, ito lang yung punta ng mga tao. Kasi nandito yung bilihan ng mga damit, mga gamit na mura lang. So this is Rui. Sa tapat nito ang Lala. Sanaro Mustasfa. Tinatanong ako kung saan ako pupunta. Sabi ko, pumunta ako ng hospital. Kasi yung Badar Sama, part siya ng Rui. Kasi dito siya located ng Rui. Yung pinakaunang branch ng Badar Sama. Dito ngayon sa Oman kasi ang dami ng Badar Sama Hospital. Mag-branch out sila. Pero pinakamain talaga dito sa Rui. Dito nagpa-dialysis si Adi.
So, ayan yung looban ng Rui, guys. Diyan ka magsisimula, dun sa loob, marami ng mga tindahan. Nandyan yung Everready, yung Filipino store. Pinakaunang Filipino store dito sa Oman, sa Muscat. So, maraming tindahan dyan sa loob. So, ako kasi ay tatawid na naman dito sa highway. Dahil nandyan sa tapat banda yung Badar Sama. So, yan. Ito yung kahabaan ng Rui. Ang ganda ng bundok, oh. So, nakatawid na ako, guys. Ayan. Nakatawid. So, this is Badar Sama Hospital, yung building na yan. Diyan din ako nanganak kay Ray. Dito din ako nanganak, guys. Yan ang Badar Sama. Ito yung pinaka-main nila. Pero marami na ngayon ito sa sa iba't ibang lugar ng Oman. Sa kaya nagparking si Daddy. Ito, nakaparking naman siya sa harap mismo ng hospital. Kasi minsan, kaya gusto niyang mag-aga para makakuha siya ng parking. Otherwise, nan siya nasa tapat. Yan ang sasakyan ni Daddy. Magugulat yun, ba't nandito ako? Dati kasi pag wala ng parking, doon na siya sa tapat. So, ito na yung papasok na tayo, guys, sa Badar Sama. Badar Sama Hospital. Here. Dalawang king. The past and the present king. So this is Badar Sama, guys. Mangihi muna ako, guys. Maihi muna ako. Naihi ako eh. Naihi ako. Ito yung pinaka-ano hall. Elevator. Nasa elevator na paakyat. Floor 3. Yan. Third floor kasi yan. Dito na si Daddy, guys, na angioplasty. Then, tapos sa unahan nito yung dialysis nila room. Malapit lang yung magkalapit lang yung cardio at saka nephrology. Yan. Nephrology department. So, dito sa loob to. Ayan, guys. Diyan sa loob na yan. Diyan si Daddy sa loob. Diyan si Daddy sa loob. Patay pa yung ilaw. Kasi 1 hour pa bago sila matapos yung first session sa morning. 2 session na sila dito, guys. Morning at saka hapon. 8 to 12:30, then 1 to 5, ganun. So, yan, magantay magpako dito kay Daddy. Maya-maya marami nang darating na mga relatives ng mga nandyan sa loob na sumusundo din kasi marami dyan, guys, na iba't ibang lahi na matanda na mga 70s, gano'n. Yung family visa din sila ng mga pamilya nila, pero ma-expatriate din, may Indian, Pakistani, Sudanese, gano'n. Tapos 2 lang sila ni Daddy dyan na Filipino, yung isang Filipino taga Oman Cement na dialysis din, kidney failure. Yun. So, sa mga nagtataka, bakit minsan nasa Royal Hospital kami, tapos nandito na naman sa Badar Sama. So, ganito kasi, guys, mga lalabs. Si Daddy ay government employee. Mayroon kaming health card. Kaso lang yung health card namin, guys, hindi na-cover lahat. Simula nang nagbago na ng administration dahil
bago na yung king. So, may pagbabago sa sa mga benefits ng mga government employee. So, pag nagsuka si daddy, halimbawa emergency, so dinadala namin sa Royal Hospital kasi sa Royal Hospital, free talaga yung emergency case yung sa ER. Pero pagka yung worse yung mangyayari kay daddy na kailangan siyang i-admit talaga nila doon. Pero pag na-admit siya doon, mayroong mga part doon na hindi siya free, yun ang babayaran namin. So, ganun po ang nangyari. So, meron din pong dialysis sa Royal Hospital, of course. 24 hours sila doon kasi malaking hospital yun. Pero, ang ina-accommodate doon, syempre mga umanis, yung locals. Kung mga expatriate, magpa-dialysis doon, mas mahal. Bari doble dito kasi doon 90 reals. Dito 45 reals. Kaya kami napunta dito sa Royal Hospital kasi ito lang yung nag-offer ng mas mura na dialysis, 45 reals. Pero pagka minsan talaga, katulad noon, bumaba yung potassium. Ay, tumaas pala yung potassium ni daddy. So, pag tumaas ang potassium, emergency dialysis yun. So, wala kami choice. Magpa-dialysis talaga siya sa Royal Hospital. Pagka mga ganong case. So, syempre, babayaran namin yun. Kasi hindi ka nila i-release kapag hindi ka sumunod sa kanilang diagnosis. Otherwise, papermahin ka nila kung anong mangyayari sa pasyente. Mas lang mananagot kasi bakit di mo pinadialysis doon. Kaminsan naman, ano ba yung nangyari nun? Yung sa perm katata niya, gustong nilagyan siya ng ng fistula. Tapos gusto siyang i-dialysis sa perm cut para daw makasure na okay siya bago mag-discharge. Sabi namin, wag na lang kasi naka-schedule naman siya sa susunod na araw sa Badar Sama na mag-dialysis. Tsaka doon kasi mahal. So pinapirma ako ng doktor doon na kung bakit ako nag-refuse na wag magpa-dialysis kasi ayaw kasi ni daddy dahil nga mahal. Sa susunod na araw, schedule naman niya dito. Dito kasi Tuesday at saka Saturday yung kanyang schedule sa dialysis. So, yun po ang sitwasyon namin mga lalabs. Bakit minsan nasa Royal kami, minsan, tapos maya-maya, nandito na naman kami sa Badar. So, yung palang sa heart case ni daddy sa yung block ng kanyang heart, dito din kami sa Badar Sama. Kasi doon sa Royal, in-advise talaga kami na wag doon kasi mahal. At saka hindi yun cover up ng health card namin. Mahal talaga ang cardio guys. Kasi heart related yun. Mas mahal pa siya sa nepro, sa kidney. Mahal siya. So, yun. Dito kami pumunta since dito naman din siya nagpa-dialysis. So, dito na kami lumapit ng cardiologist sa dito sa Badar Sama, which is yung tinuro ko sa yun yung room. Doon siya na-confine ng 1 day, 1 night si daddy. Madali lang pala yung yung procedure ng angiogram at saka angioplasty. Basta stable yung pasyente, yung walang mga komplikasyon, dire-diretso ang proseso. So, dito medyo less ang price. Hindi ko na lang din sasabihin sa inyo kasi medyo basta alam nyo naman siguro, research nyo na lang magkano ang gastos ng magpa-angioplasty guys sa Pilipinas, lalo na mga related sa heart. So ngayon si daddy is on recovery, naka-maintenance sa gamot, pero sabi ng cardiologist, yun daw ang gamot niya sa blood thinner sa heart, stop daw yun after a month. Pero sasabihin lang din daw niya sa amin, pati daw yung aspirin, ipastop din niya. So continuous lang niya yung gamot sa kidney, high blood, at saka sa sugar niya, sa diabetic. And yun lang. So, ayan guys. Antay-antay pa ako ng 1 oras pa. Ayan mga lalabs, binuksan na yung ilaw. So, patapos na sila. Na yan. Patapos na yung mga pasyente. Binuksan na yung ilaw. Yan na si daddy. Ayan na.
It's okay, I will hold. Hindi na po. Daddy. Pumunta ako. Sino ba mo? Ako lang, nagtaksi ako. Tapos na siya. Dito pa naman ako ay papatingin taas ng idling sasakyan ko. Kain ka muna. Nagdakong kain. Doon tayo sa dapi. Lipat ka doon. Yung bumili akong yellow rice. Ha? Pili ko ng pineapple. Makakain ako ng ilang Diba mga ang bag mo? Kain tayo. Ang bag mo yung dala-dala. Hindi may lang yung dala kong aligato. Nagdala ka ng aligato? Yan guys, kain mo na si Ayaw Daddy. ko bilhin ng matamis. Ay doon tumitilig ang timbang ko. Yung kanin pati talaga. Hindi, pakain mo na si Daddy. So dito na guys, tinadaan yung ano ni Daddy. Dialysis line. Ayan na yung fistula niya. Hindi lang natin makita no kasi mayroong bandahe. Tapos siyang kumain. May inom ng aligatong. Tapos siyang kumain kasi dito na kayo sa baba. Buti na lang guys, pumunta ako kasi alam mo kung bakit. After ng dialysis, pupunta pala siya ng Talia. Kasi papatingin daw niya yung sasakyan dahil nga magre-release siya ng registro ng sasakyan. I-examine kasi yun ng pulis. Kapag mayroong makita ang pulis, pa-repair muna bago ma-renew. Kaya pupunta muna siya daw ng Talia. Tingnan mo, galing ng dialysis, do direksyon ng Talia. Buti na lang nandito ako, at least may kasama siya. Matagal-tagal pa naman doon kasi mag-change oil. Alis na kami guys. So dadaan talaga siya ng Talia guys. Tinawagan na niya yung kanyang suki. Si Mr. Homer. Indian mechanic. May sarili siyang Talia ba? Ayan, what to do. Pero bukas kasi magparehistro talaga siya guys kasi abutin talaga siya ng expired ba. Natanggong kasi yan dahil ba nagka-emergency na naman siya. Ayan, drive na siya. Muna siya. Ba ng Rui guys, tahimik kasi Sabado, pero maming hapon busy na din ito. Mga ano to Daddy, diba, mga technical itong street na ito, tindahan ng mga computer, mga car accessories. Ito na kami, club siya sa lulok din ang lulok. So sa likod talaga siya ng lilo guys, yung Talia na suki ni Daddy. Likod ng parking ng here guys. So, dito kami pupunta. Ano, dami niyang Daddy? Dami niyang client to. Dito na kami. Hi guys. Nandito na pala kami sa bahay.
Yung talyer, magsasala pala ng alas 3 ng hapon. Alauna, sara. Ay, alauna magsara, tapos alas 3 mag-open ulit. Kasi alam na ano kami doon, magtanga kami doon, magantay. Kaya babalik na naman si daddy mamaya. Pag-open ng alas 3, magpahinga muna siya, kaya umuwi muna kami sa bahay. At ituloy niya yung kanyang kain. Kasi kanina, konti lang kinain niya eh. Yung pansura, ito rin. Gising na. Bebe. Kumain ka na? Yeah. Niwan ko yan siya, hindi ko sinama kasi tulog pa kanina.